So, eto mga sangkay, nakakagulat na balita kasi itong mga magsasaka ngayon nagsasalita na po at may mga malalaking pasabog tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kumusta po kayo mga kababayan? Ngayon mga sangkay, ito pag-uusapan po natin ang isa sa magandang pag-usapan ngayon. Dahil nga po itong mga kababayan po natin, mga masisipag na mga magsasaka, nagsalita na po mga sangkay at may mga malalaking pasabog tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos na ikagugulat po ito ng marami sa mga Pilipino. Kasi marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung iba mga sangkay na nabubulag po sa mga wrong information, hindi po alam ito. Ngayon, ito, ipapakita po natin sa inyo mga sangkay. But before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. 1.48 million subscribers na po tayo. Umakyat na po tayo, no? At ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na po tayo. Kaya kung gusto mong mapabilang sa patuloy na umuusbong na dami ng mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, eto na nga po ang balita dyan. Eto po yung binura, mga sangkay, na utang ng mga magsasaka. At nagpapatuloy pa rin po yan hanggang ngayon, ha? 10.8 bilyong utang ng mga magsasaka, burado na. Ngayon, mga sangkay, first time po ito nangyari. Sa kasaysayan ng mga pamunuan sa Pilipinas since Ferdinand E. Marcos. Ibig sabihin, mula po kay Corazon Aquino up to former President Rodrigo Duterte. Ngayon lamang po ito nangyari, mga sangkay, na ginawa na pong libre ni PBBM lahat ng mga pagkakautang ng mga magsasaka sa kanilang mga lupa. Kasi alam nyo, for your information, sa mga hindi nakakaalam, kasi ako bilang isang anak ng magsasaka, malaki po ang alam ko pagdating po dito sa mga lupa na ito. Yung mga lupain ng mga magsasaka, mga sangkay, karamihan po doon na ipamahagi sa kanila ng gobyerno. Kanila. Pero binabayaran po nila yan buwan-buwan at napakalaking halaga, mga sangkay. Hindi pa rin po, ilang dekada na po ang nakakalipas, hindi pa rin po matapos. Kasi mga sangkay noon, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, inumpisahan na po itong ipamahagi. Kaya nga lang, mga sangkay, ang naging problema, eto, nawala si Ferdinand E. Marcos. So, hindi po na ituloy itong maganda sanang adhikain ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na ipamahagi na po itong mga lupain na ito ng libre sa mga magsasaka. Ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Ginawa ni PBBM ng paraan for the first time para sa mga kababayan po natin dyan na hindi po alam ito. Nangyayari na po ito, mga sangkay. At ito po ang patunay dahil ang mga magsasaka po mismo ay nagsasalita ngayon, mga sangkay. Pakinggan po natin. Sana isa pang Marcos ang darating para lahat ng mga magsasaka mabibigyan ng lupa. You see? Anong sabi ni tatay? Sana isa pang Marcos ang darating para maipamigay pa yung iba pang mga lupa kasi hindi pa po ito natatapos, mga sangkay. At ngayon sinisikap actually ni PBBM na matapos sa kanyang termino. Pero malaki na po, mga sangkay, ang naipamahagi. At marami na po akong mga kaibigan na mga magsasaka din, mga sangkay, ang nagsasabi po talaga na yung kanilang lupa, finally, mayroon na pong title. May land title na. May mga tito po ako, mga sangkay, na nabigyan na po ng titulo ang kanilang lupa. At nakakatuwa yun, mga sangkay, kasi, alam nyo, ito po ay malaking bagay sa mga magsasaka na hindi na po nila babayaran yung kanilang mga sakahan sa gobyerno. Instead, na ibigay po ng libre po yung mga lupang ito, mga sangkay. For the first time, nangyari ito. Isang utang na ganun, halimbawa sa akin, parang 400,000 nata, di ba? Parang ganun nata yung babayaran ko. Isipin mo, ikabubuhay ng pamilya ko yun, yung 400,000, hindi ko mababayaran yun.
Ito nga, dumating yung donation loan ng ating Pangulo. Malaking tulong po ito. You see? Malaking tulong po ito. Maraming mga Pilipino hindi alam ito. Kasi ang lagi lamang po nilang naririnig, bangag. Diba? Pero tingnan nyo po ang ginagawa ng Presidente ng Republika ng Pilipinas ngayon. Ito lamang po yung Pangulo na concern sa mga magsasaka. Ito lamang po mga sangkay. I love you unconditional. Matapos ang ilang dekadang pag-aantay, tuluyang binura ng pamahalaang Marcos ang mahigit 10 billion pesos na utang ng ating mga magsasaka. You see, mga sangkay, kita nyo? Lupang sakahan para sa 198,000 Pilipinong Higit 198,000 agrarian reform beneficiaries ang nagbenepisyo sa pinamigay na 230,000 certificates of condonation o COCs. grabe oh, tingnan nyo sila tatay, sila nanay, sila lolo at lola. Masaya sila mga sangkay. Kasi para po sa kanila, ito yung lupa, yun po yung kanilang kayamanan eh. Marami po dyan mga sangkay, kahit kami, yung mga lupa, ayaw po talaga namin ipamigay o kaya ibenta mga sangkay. Kasi nga po, yan po ay mga pinamana na ng mga naunang mga lolo't lola namin, mga sangkay, sa kanila po nang gagaling. Kung kaya't mga sangkay, ito ay malaking bagay no sa mga magsasaka. Tingnan nyo mga sangkay, mayroon na po silang mga land titles. Isipin nyo yan mga sangkay. Hindi na po maaagaw ng mga kumpanya para lamang patayuan ng mga pabahay nila. At hindi pa nagtatapos riyan, sisikapin ng pamahalaang tapusin ngayong 2025 ang pamimigay ng mahigit 600,000 COCs. Ayun ang good news mga sangkay. Sisikapin ng pamahalaan na matapos this year. 2025. Ang COCs. Isipin nyo mga sangkay. Ganyan po ka-concern yung Republika ng Pilipinas ngayon sa mga magsasaka. Ito po yung first time na nangyari. Bukod pa po yan sa nagbabayad tayo sa utang ngayon mga sangkay. Ito ngayong good news ngayon eh. Nagbabayad po yung gobyerno natin ng utang ng national. Hindi ba kayo natutuwa dyan? Ito, sinasabi po nilang corrupt yung gobyerno pero tingnan nyo yung ginagawa. Di ba? Ang tingin ko nga dito mga sangkay, parang ito po yung government na maayos-ayos na namumuno kaysa po sa iba. Kasi, nakita naman po ninyo mga sangkay, yung pamumuno ni Cory Aquino, Ramos, itong si Gloria, si Erap, si Gloria, okay naman mga sangkay, si Duterte, okay naman. Pero, ngayon kasi, mayroong programa, may sistema na maayos mga sangkay kung kaya't nangyayari ito. Sipin nyo, first time po yan ang nangyayari. Mga lupa ng mga magsasaka, ginawang libre. Bakit? Saan kumuha ng pera ang gobyerno para sagutin ang lahat ng ito? Sa Marcos Wealth ba? Well, palaisipan po yan, mga sangkay. Tama lang na suklian ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. Ang mga magsasaka ay maaaring tumuon sa pagpapabuti ng kanilang ani at kabuhayan ng walang hadlang. Tingnan nyo mga sangkay, sila tatay, Kita nyo yan. Sipin nyo, parang hindi pa po sila makapaniwala. Pambira, mayroon na kaming titulo ng lupa namin. Diba, mga sangkay? Walang utang. Alam ko, boss, sana isa pang Marcos ang darating Ang bihira. para lahat ng mga magsasaka mabibigyan ng lupa. Ay, nako mga sangkay. I hope na makarating po ito sa lahat ng mga Pilipino. Kasi, alam nyo, marami pong fake news ngayon mga sangkay. Na hindi na po na ipapakita yung mga magagandang nagagawa ngayon ng pamahalaan. Again, first time po ito nangyayari sa bansa natin. Tanging Marcos Jr. administration lamang ang nakagawa na ito mga sangkay. Yung mga magsasaka na nahihirapan sa obligasyon nila na magbayad po dahil sa agrarian reform na yan, ginawa pong libre ni PBBM. So saang pera ang pinangtapal nun? Saang pera kumuha? O saang budget mga sangkay ang pinangtapal?
Sa Marcos Wealth ba? Well, di na po natin alam yan, mga sangkay. Pero malaki ang posibilidad, di ba? Marcos po yan eh. Diyos mio, Marimar. Kasi, ito yung Marcos Wealth, yung last will and testament ni Ferdinand E. Marcos, hindi po yun yung tipong gold bars ibibigay sa mga Pilipino. Hindi po ganun. Idadaan yun sa napakaraming programs. Kita nyo ngayon, mga sangkay, nagbababaan yung presyo ng bigas at kung ano-ano pang mga mabibili sa market, mga sangkay. Di ba nakapagtataka yan? Tapos nagbabayad ng utang? Paano nangyayari yan? Hindi kaya sa Marcos Wealth na ito? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.